may pinakita sa amin ng Aviation Security Group, PNP Aviation Security Group, na mga na-impound nila na taxi. Kasi apparently, hindi ito kasi mainit na issue to sa DOTR eh. Yung mga yung mga nag-overcharge na taxi. Oo nga. Kasi maraming dahilan kung bakit sila nag-overcharge. Pero hindi dapat 'di ba? So, pero one example, ito yung nagpunta ng from Terminal 2 to Terminal 3, mga 1-2 plus yung charge, 'di ba? Sobrang mahal nun. Ito nga kanina kagabi may nahuli daw sila na habal-habal naman, nag-charge ng 350 from Terminal 1 to Terminal 3. Alam mo, tiningnan ko yung algorithm ng isang TNVS. Kaya nga 150 lang eh. Tapos magkano yung charge? 350. Oo. Ay. Masyadong more than taga. Double. Oo, masyadong taga yung yung charge na yun. So ito nga, nanghuli yung Aviation Security Group from June 25 hanggang kahapon July 1 at umabot sa 46 yung mga nahuli nila. So kasama na doon yung mga colorum, kasama na doon yung mga legit, kasama na yung mga yung mga paso pala yung rehistro. At hindi lang sa NAIA yan. Meron silang mga nahuli sa Katarman, sa General Santos, sa Cebu at sa Davao. Pero yung mga nasa Katarman, General Santos, Cebu at Davao, anong mga areas to? Kasi ito, understood kasi airport, NAIA, International Airport. Yung mga mga respective airports sila doon. So bali ang ginawa ng AVSE Group, yung mga paligid ng airport, doon sila nag-operate. Tapos dito pala sa atin, para sa kalinawan lang ng mga bagay-bagay sa airport natin, sa NAIA right now, hindi na pwedeng pumara ng regular white taxi kung ikaw ay doon manggagaling sa mismong NAIA. So kung kunyari galing ka dito sa TV5, pupunta ka sa airport, pwede ka sumakay ng regular white taxi. Pero yung regular white taxi na yon hindi pwedeng mag-pick up ng pasahero mula sa NAIA. Gets. So pwede yung regular white taxi kung point B mo siya. Yes. So point A yung TV5 mo, papunta ka ng NAIA, point B yan. Pwede. Pwede. Pero kung point A ang NAIA, ang regular white taxi cannot be. Cannot be. Okay. So, alam mo, iyon ang naisip ko dyan, baka pwedeng gawing dahilan niya ng mga taxi drivers para mangontrata. Kasi parang, ay sorry ma'am, wala kasi akong pasahero doon, hindi ako lugi naman ako, ganyan. But then again, mali pa rin eh. Tapos ito ka, Chiki, ito yung medyo, ang lalakas lang ng loob Hindi ko inaano yung mga kapatid nating taxi driver, hindi ko naman nilalahat, Pero kanina, yun na nga, ang storya ko nga, 46 ang nahuli sa iba't ibang airport. Tapos kanina, abang lang ako dun sa departure area kasi mga nagpapahatid. Alam mo, 3 yung nasalubong ko agad in a matter of minutes lang Yung isa nagtatry pumara, although bawal, di ba? Nagtatry pumara, hindi sumakay. Bakit? Kinokontrata daw. 3 agad in a span of how many minutes? Minutes nga lang, 15? 20 minutes? Tapos meron akong 2 sinalubong na bumaba ng taxi kasi nagpababa doon sa departure area. Yung isa, ma'am, sabi ko, ma'am, ikaw ba kinontrata o siningil ka na sobra? Sabi niya, kontrata, nagmamadali ako bale na. Yun. Yung isa naman, sabi, may tawarang ganap. Galing daw Baclaran. Sangge? Galing Baclaran, papuntang Terminal 3, Chiki. Ang sabi raw sa kanya, yung mga tindero doon sa paligid, ay magta-taxi kayo, ma'am. Hihingin niyan sa'yo 500, pero sabihin mo 150 lang. So, ang ending ng tawaran nila, 200. Grabe. May tawaran. Pero may pa rin, may tubo pa rin ng konti. Oo. Tapos yun nga, ang algorithm niyan, titingnan natin, 100 plus lang talaga. Grabe, no? Actually, that's why pati yung mga locals, usually yung mga, dati yung mga binibiktima ng mga yan, mga foreigner, di ba? Yung mga dolyares ang hawak, di ba? Yung mga foreigner talaga. Lalo na yung mga hindi marunong magtagalog, bibiktimahin ka talaga ng mga yan. Pero ngayon, pati yung mga locals. Lalo na pag alam nilang balikbayan o OFW. Ay, si ma'am, may dollar yan. Ay, yan. Yan yung mga kumikita yan ng ganyan. Pero ngayon nga pati mga locals nga lang Which is sad. Nandun na tayo talaga sa puntong yon. So, may nakausap ka ba ng mga otoridad na ito? Kasi, di ba may lumabas na reports na authorities ng airport kasabwat. Yun ang sabi sa atin ng Aviation Security Group,
iniimbestigahan nila yung anggulong yan. Kung meron nga bang kasabwat, kung meron bang partihan yan. Kung ikaw ay nakasingil ng ganito. Parang 60-40 tayo, parang ganon. Dapat yung may tongpats dapat yan, ganyan. Iniimbestigahan nila yung anggulo na yon. Okay. So hindi pa talaga sigurado. Hindi pa siya confirmed, kumbaga. Hindi pa confirmed. Pero it's worth looking into, ha? Kasi grabe, yun nga, at the end of the day, kawawa ang mga consumer, kawawa ang mga pasahero dahil sa mga ganitong klaseng activities. They end up paying more. Hindi naman napupulot lang sa tabi-tabi ang pera, 'di ba? Totoo yan. Kailangan natin malaman sino ba talaga ang dapat managot o baka dapat lahat sila, driver, operator, airport staff. Kung sakali nakasabwat din ang airport staff, syempre dapat maano din sila. Meron ding consequences para sa airport staff. Yan ang mahirap Mahirap talagang itigil ang mga maling bagay na ginagawa kung kasabwat mo, kung kasabwat ng mga perpetrators, ito mga nasa taas. Wala kang laban halos. Tapos chiki, ito nga yung ito yung lagi kong inuulit sa mga report ko ngayong araw na ito, mapasok, mapa TV, Sabi nila, kapag may ganyang incidences na kinontrata ka or siningil ka ng sobra, i-report mo sa LTFRB or sa LTO or sa DOTR. Pwede kayong tumawag sa 911 kasi may police aspect doon. Correct! Pwede ka naman idiretso sa sa LTFRB or sa kung saan mang nararapat na ahensya ito. Kasi pag hindi natin ni-report, walang napaparusahan. At pag walang napaparusahan, nagiging normal ito. Katulad niyan, nagmamadali ako Di ba na magbayad? Di ba? Sinong kawawa? Tayo din, di ba? So, dapat i-report natin. Maganda yung suggestion ni GTP na tumawag sa 911. Kasi yung 911, hindi nga lang yung police emergency, may nagnanakaw dito o babarilin ako dito. Hindi lang ganun. Pati nga yung mental health, ina-address din daw. Uy, that's nice. Tsaka hindi lang, pagtatawag po kayo ng 911, hindi kailangan na meron kayong tanong. Kung meron kayong i-report o meron kayong gustong sabihin, papakinggan kayo. I haven't tried pero meron daw doon, parang option na kung related ba sa police yung you press 1 or something. Hindi ko pa na-try. Hindi ko pa rin na-try. Pero kung meron kayong ganitong concern na yung sinakyan yung public utility vehicle ay nag-overcharge sa inyo or kinontrata kayo, I think it's worth trying sa police. At ide-direct naman nila kayo. Medyo nakakalito kasi yung hindi ko na nga maalala. Hindi ko naaalala kung yung hotline ng LTFRB. Meron silang hotline 162 something. Di bali na madali naman magpunta sa official sites ng mga government agencies. Ito may mga nag-react dito sa usaping overcharging taxis. Si Deng Peralta sabi niya sa mga taxi driver, antayin nyo, bigyan kayo ng sobra, wag nyo pangunahan ang pasahero. Totoo yan. Maraming generous na pasahero. Ako rin, willing naman ako magbigay. Diba? May ganun Yes, maraming ganyan Lalo na pag natutuwa talaga sa serbisyo mo, maganda yung pag-drive mo, hindi sila nahilo-hilo, napaka-courteous mo pa, polite, or diba? Hindi kayo chatty. Hindi kayo chatty. Minsan kasi gusto mo lang umupo, magpahinga. Gusto mo lang naman dumating from point A to point B. Diyos ko, ang dami mo pang chismis. Kasi nasabi sa akin, bubuhay mo, kinuwento mo na sa akin. Sandali lang, commercial. While smart yung suggestion natin na 911. Ito na ang hotline ng LTFRB. Save nyo na po ha. 1342. 1342 LTFRB hotline yan. 1342.